Ang tatalakayin natin sa ngayon sa maikling oras ay ang biyaya ng Islam. Ang pinakadakilang biyaya ng Allah na pangkalahatan ay ang biyaya ng pagpasok sa relihiyong Islam. Ang maging isang Muslim na mapabilang sa mga umma o mga pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ikaw ay kinalugdan mo kung ikaw ay nagmuslim, pumasok sa Islam, yumakap sa Islam, ikaw ay kinalugdan mo ang Allah bilang iyong Panginoon at pinili mo ang Islam bilang iyong relihiyon at tinanggap mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang iyong propeta at sugo. Kaya ito ang pinakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat walang tagumpay at walang kaligayahan dito sa mundo. Hindi mo makakamtan ang tunay na tagumpay at tunay na kaligayahan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay kung wala ang Islam, kung wala ang relihiyong Islam. Alam natin mga kapatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya tinatanggap ang gawain ng isang tao maliban sa ang kondisyon nito ay Islam. Kinakailangan na ikaw ay Muslim upang maging katanggap-tanggap ang iyong gawain. Ibig sabihin ay Muslim ang isang tao. Makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna ad-dina indallahil Islam." Katotohanan ang relihiyon para sa Allah. Ang relihiyon na tatanggapin ng Allah ay ang Islam. Sa iba pang talata, "Wa may yabtaghi ghayral Islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." At sino mang maghangad ng relihiyon na iba sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya sa kabilang buhay ay magiging talunan. Oo mga kapatid, ang hindi Muslim ay magiging talunan sa kabilang buhay. At siya ay mananatili sa impyernong apoy. Tayo ay magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapabilang sa mga taong hindi mga mananampalataya. Sapagkat ang mga taong hindi mananampalataya, sila ay mananatili sa impyernong apoy at hindi na sila makakalabas doon magpakailanman. Naisip mo rin ba, kapatid na mananampalataya, ang biyayang ito kung paano ang ibinigay sa iyo ng Allah na biyaya na mas nakahihigit ka kaysa sa karamihan sa kanyang mga nilikha, at itinala ng Allah para sa iyo ang kaligtasan. Naisip mo rin ba kapatid na mananampalataya ang patutunguhan ng mga taong hindi mananampalataya, kung saan sila mapupunta at kung ano ang mangyayari sa kanila kapag sila ay itinapon na sa naglalagablab na apoy. Maliwanag mga kapatid, makikita natin ang mga talata sa suratu An-Naba na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Ang talatang ito, mga kapatid, ay talagang babagabag sa ating kalooban, sa ating mga puso. Katakot-takot, mga kapatid, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hinggil sa impyernong apoy. Inna jahannama kanat mirsada. Katotohanan ang impyerno. Ang impyernong apoy ay nakaabang sa mga walang pananampalataya. Dahil sa ito ay inihanda para sa kanila. Littagi na maaba, bilang isang tahanan ng mga taong lumalabag sa hangganan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong hindi mananampalataya. Labithina fiha ahqaba, mananatili sila roon ng pagkahaba-habang panahon. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba, wala silang malalasap doon na lamig o magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila dahil sa impyernong apoy, at walang anumang inumin ang ipaiinom sa kanila. Illa hamimaw wa ghassaka, maliban na lamang sa kumukulong tubig na sukdulan ng init nito at maruming katas ng sugat. Ibig sabihin ay mga nana na nagmula sa mga tao na nasa impyernong apoy. Yun ang ipaiinom sa kanila. Jazaaw wifaqa. Jazaaw wifaqa, bilang kabayaran sa kanila na angkop lamang sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang kaparusahan ng mga taong mga gumagawa o mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga taong hindi mananampalataya. Ibig sabihin, ang mga taong hindi mga Muslim. Kaya napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay naging Muslim. Pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay pangkalahatan ay ang biyaya ng pagpasok ng isang tao sa relihiyong Islam. Ang maging isang Muslim na kung saan ay mapabilang sa mga umma o mga pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapatid na mananampalataya, ikaw ba ay nagpapasalamat din sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang ito na ikaw ay naging isang Muslim, na kung saan ikaw ay maliligtas sa impyernong apoy, inshallah. Naway ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga puntong ito, mga kapatid, ay patuloy tayong magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalaking biyaya na ito na tayo ay naging isang Muslim. Dapat ay maging proud tayo na bilang isang Muslim at huwag nating ikahiya na tayo ay isang Muslim. Alhamdulillah na sa biyaya tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaawaan tayo palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawaran niya tayo ng lahat ng mga mabubuting bagay na kung saan ay mapapakinabangan natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Alhamdulillah, narating naman natin ang nais natin ibahagi bilang reminders sa araw na ito, na kung saan ay ang topic natin o ang natalakay natin sa maikling oras ay ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay napakalaki o pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang biyaya ng pagiging Muslim ng isang tao na kung saan ay mapabilang sa mga umma o mga pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maliligtas mula sa impernong apoy pagdating sa kabilang buhay. Alhamdulillah, dito naman tayo sa mga katanungan. Kung mayroon po tayong mga katanungan, inshallah, ay huwag po tayong mahiya. Itanong po natin. Kung mayroon po tayong mga clarification, inshallah, ay itanong po natin. O kaya ay kung mayroon tayong mga mahalagang share, ay ibahagi natin sa ating mga kapatid. Gantimpalaan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasamantala lamang natin itong mga oras na ito, na mga oras na kung saan ay ang ating mga panalangin ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakainam na mga gawain sa mga oras na ito, mga araw ng buwan ng Ramadan. Kaya lahat ng alam natin ng mga mabubuti, mga mabubuting mga gawain, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang mga panalangin natin, ay huwag natin ipagkakait ito sa ating mga sarili. Ipanalangin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, at gayon din ang ating mga magulang. Alhamdulillah.